Mga kababayan, makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa live si Director Leilani Reynoso, ang Officer in Charge ng Bureau of Workers with Special Concerns ng Department of Labor and Employment upang pag-usapan ng kanilang mga programa para sa mga karapatan ng mga kababaihang manggagawa. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po, Sir Audrey. Good morning. Una po sa ating katanungan, kamakailan lamang po ay inilunsad po ng inyong departamento ng DOLE ang kanilang Gender and Development Agenda para sa taong 2024 to 2028. Ano po yung nilalaman ng agenda na ito at paano po ito isinusulong yung kapakanan ng mga kababaihan? Okay, yung ating pong Gender and Development Agenda ng DOLE na 2024 to 2028, nakaangkla po ito sa ating Philippine Development Plan, gayon din po sa Labor Employment Plan ng Departamento ng DOLE. So dito po, binibigyang diin po namin. So titingnan namin yung tatlong aspeto pa rin na ginagawa din po at mandato ng aming departamento. Una po yung ma-promote yung employment opportunities sa lahat, so inclusive na makaroon ng mga empleyo, sabihin yung employment opportunities, pag yan po talaga yung pangunahin naming mandato. Pangalawa, yung ma-promote, yung promote and maintain yung industrial peace, isa po rin yan. And then yung pong social protection, yung rights, workers' rights and social protection. Ito Alright. po yun. Well, ma'am, na-ratify din kamakailan itong International Labor Organization Convention number 190 on violence and harassment in the workplace and the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Paano natutupad po dito sa ating bansa nito, partikular na ng DOLE? Yung C-190 po, sa totoo lang, isang taon na po natin. Dahil February 2024 po natin ito na-ratifika. Then, naka-isang taon na po tayo. Tagkano ng isang malawakang selebrasyon na, ibig sabihin, caravan, information caravan na ginawa ang Department of Labor and Employment. Pero marami na pong aksyon na ginawa ang DOLE. Nagkaroon po tayo ng mga social dialogues. Kasi po ang kaakibat natin dito ay mga maaring mga unions, organisasyon po, para maipalawak yung dapat talaga yung workplace po natin ay free from harassment and violence. So usapin naman po ng gender, pag sinabi kasi natin gender, Sir Aubrey, hindi naman nangangahulugan sa kababaihan lang, di po ba? So, sinasakop po niya lahat. Pero siyempre, pag sinasabi natin gender-based violence, mas natututukan yun sa mga kababaihan. So, marami pong mga polisiya na binibigyan din. Kasi meron na tayong talagang mga policies o batas kung titingnan po natin. So, basically, yung enforcement nito, lalo pang mapaigting at malaman ng mga manggagawa yung kanilang mga karapatan. So, iba't iba po yung mga ginagawa ng Department of Labor and Employment. So, basically yung sinasabi ko, polisiya sa batas. So, ma-enforce itong lalo, mahigit pa. Kung meron pang kinakailangan, para lalo pang maging maigting yung ating pag-implement, mas okay po siya. Then, yun din pong mga kaya yung info and dissemination caravan namin, pinapaano namin to on a quarterly or monthly basis na makondak ito. Nagkaroon din ng mga consultations and dialogues para mas makuha natin yung mga issues and concern at matugunan po natin, lalo na sa aming departamento. Okay, Director, balikan ko po yung sinabi ninyo, no? Sapat yung mga polisiya at batas na nagpoprotekta sa mga babae. Mayroon po tayong mga existing na policies at batas para sa mga kababaihan. Okay, ito pong mga existing na ito, ang tinututukan nyo po yung implementation. Yes. Katuwang, hindi lang po ang DOLE, kasi kung titignan po natin, meron po tayo ng mga tripartite mekanismo. Sabihin, pag tripartite po, government, management, at saka po yung workers. Kasi hindi naman po kakayanin ng aming departamento na matutukan to. Kaya ito po ay interagency, tripartism, nang sa ganun, lahat po ay tututok para matingnan na lahat yung mga batas, mga polisiya ay na-implement po natin. Alright. Well, Director, pag-usapan po natin yung oportunidad para sa mga kababaihan. Yes. Sa DOLE po, ano po yung mga interventions na inyong isinasagawa para magkaroon ng mas marami pang oportunidad para sa mga Filipina? Sa amin pong sinasabi natin equal opportunity, meron po tayong mga nakasaad naman doon na ang mga babae ay dapat hindi na-discriminate, di po ba? Talagang nabibigyan sila ng karapatang pagtugon para magkaroon sila ng opportunity sa paghahanap buhay. Ibig sabihin po natin, like nagko-conduct po kami ng mga job fair, di ba? Mga job fair,
livelihood, nagbibigay din kami ng mga panghanap buhay. So sa lahat po ng binibigay namin mga programa, binibigyan pansin po na nabibigyan ng opportunity yung mga babae. Meron din po kaming programa sa mga establishmento namin, yung ini-emphasize namin dito yung family welfare programs, kasi ito pong family welfare programs ay ini-ensure din po natin na mga kalalakihan, mas lalo na yung mga kababaihan, magkaroon talaga ng work-life balance kasi hinahanap po yun, di ba? Pag babae kasi expected sa atin na may work-life balance tayo. Hindi ko naman po sinasabi yung mga lalaki hindi dapat, pero mas sinasabi na mabigyan kasi alam naman natin ang gampanin ng mga babae pagdating sa tahanan. Well, Director, sa inyo pong datos, malaki po ba yung gender gap sa bilang ng mga manggagawa? No? Malaki din po ba yung pagkakaiba sa sahod ng lalaki at sa sahod ng babae? Sa tingin ko po, hindi po siya maaring magkaroon. Kung meron man, siguro minimal lang po, pero hindi maaring magkaroon ng pagkakaiba sapagkat meron po tayong, di ba, meron po tayong regional tripartite, National Wage Productivity Commission. Isabihin, yung sa wages po, talagang may minimum wage na nakalatad. So, dapat sumusunod po doon sa mga minimum wage na sinasaad ng batas. So, hindi pwedeng maiiba yung sweldo ng babae at maiiba yung sweldo ng lalaki sa ginagawa nilang parehong trabaho. So, yung minimum wage po, yun ang batayan na dapat natatanggap ng lahat, yung tamang pasweldo. Pero, ibig sabihin, minsan kasi nagkakaroon ng minimum wage, misconception. Yun lang dapat ang pasweldo, hindi po. Nilalagay lang yung minimum wage para sabihin na yun talaga dapat matanggap na sweldo. Pero kung nagbibigay na mas malaki ang kumpanya, mas okay po yun. Ini-encourage naman na kung nagbibigay na yun, hindi po pwedeng babaan yun. At sabihin, ayun lang pala inilatag na minimum wage, hindi po maaari. So kung natatanggap po nila ay higit pa sa minimum wage, okay po siya. Ayan. Tama po mga kababayan, kay Director na po mismo nanggaling na ito po yung pantay. Misconception po ito kasi may mga naglalabasan sa social media. No? Of course, kung ikaw ay employer at mas mababa ang bigayan pala sa babae, di puro babae na lang ang hinire mo. Opo, hindi po dapat. Hindi po yun dapat. Siguro kung may mga ganun po, siguro nababantayan naman po ng aming departamento kasi alam naman natin na meron kaming labor inspection, meron kaming inspection program. So doon po nabibisita at natitingnan na may violation ba sa pagbibigay ng tamang sweldo. Correct. So isa po yun. Alright. Pagtugon sa mga usaping panlipunan, malaki ang papel na ginagampanan po ng mga pag-uugnayan ng iba't ibang ahensya, lokal na pamahalaan, batayang sektor at iba pang mga stakeholders. Paano po ipinatutupad ng DOLE yung convergence upang matugunan po yung issue ng kahirapan? Okay. So yung terms naman po ng convergence, sa totoo lang po, hindi lang naman ang DOLE yung nakikipag-converge. Yung national government po, kami po sa national government ay nagtutulungan para po yung mga programa ay mapaabot po sa isang holistic na pamamaraan. Kaya meron tayo tinatawag ng mga convergence program. Sa aming pong departamento, may iba't iba kaming mga memorandum of agreements o memorandum of understanding na sinusulat lamang po siyempre yung yung mga gampanin ng bawat ahensya. Pero ang usapin doon, hindi naman sa amin lang to, kundi sa pakikipag-ugnay namin sa iba namin mga partners na mga national government, sa LGU, masigurado na lahat ng programa ay maibigay into a convergence o holistic approach. Kamukha po namin sa DOLE mismo, maski sa department namin, iba-iba po kami siyempre ng mga bureau, di ba? Pero may iba-iba rin kaming programa. Pero kami din po, ginagamit namin yung convergence para yung programa mismo sa aming sariling departamento ay maitulong namin at maibigay sa mga dapat na kliyente o benepisyaryo. Ganun po yun. So, siguro ang masasabi ko lang po, talagang ang ating pamahalaan, nandun po tayo sa usapin na pagtutulungan. Kasi kailangan po talaga magtulong-tulong ang lahat, national government, LGUs, maging yung sinasabi kong mga mamamayan, mga employers, mga workers, para po lalo natin ma-achieve yung gusto nating makuha na sustainable development for all. Na inclusive lahat. Director, ito po ang problema. Information dissemination. May mga liblib na lugar po na may mga kababaihan tayong kababayan na hindi nila alam yung kanilang karapatan kung kaya't sila po naaabuso. Paano nyo po pinaparating yung mga impormasyon na ito na hanggang doon sa mga liblib na lugar, malalayong mga baryo, na malaman ng isang Pilipina yung kanyang karapatan pagdating sa labor sector at hindi siya maabuso? Okay.
So, medyo yan po yung challenge pa rin talaga natin. Hindi tatanggapin natin na isa pa yan sa mga challenges. Pero kung titingnan po natin, sa amin po, kung babanggitin ko lang ang DOLE, meron po kami mga regional offices, may mga provincial offices po kami. At doon po sa mga local government units, meron po kaming partners dito, yung PESO. Di po ba yung Public Employment Service Office? Sa ganung paraan po, na ibababa po namin kung ano yung mga dapat na impormasyon na kinakailangan. And then yung pong siguro yung linkage sa mga barangay, importante po yan. Kaya yung sinasabi ko po kanina na convergence o pagtutulungan, ang Department of Interior and Local Government po, di ba, yung DILG, napakalaki din po ng dapat na gampanin ng bawat isa sa amin kasi sa kanila, sa pamamagitan nila, kasi ang LGU po talaga yung nasa baba eh. Ang mga barangay councils po, hawak din halos nila. So, iniinggan namin o ina-advocate namin na maparating po lahat ng impormasyon na ito. Siguro, may mga ibang mekanismo like binabanggit ko, may mga sa pamamagitan po ito ng television. Kung wala namang television, radyo, or may mga volunteers. Minsan may mga sinasabi tayong barangay volunteers. So, ino-orient po o sinasabihan namin. Isa yung sa nagiging mekanismo po eh. Kasi bago po ako napunta din dito sa Bureau of Workers with Special Concern, napunta din muna po ako bilang namumuno sa isang probinsya sa Region 3. So, ginagawa po namin talaga yung active na partnership para maibaba po yung programa. So, nandoon po yun eh. Talagang kapag kumikilos po yung tayo sa taas, pababa, at nakikipag-linkage po tayo dun sa mga nandoon na mga, sinasabi ko nga na hindi lang yung nasa struktura ng gobyerno eh. May mga informal po tayo na sinasabi mga organisasyon. So, yung mga organisasyon po, mga rural workers organizations, in the informal sector at formal na sektor, pwede po silang maging bahagi para maibaba yung mga impormasyon. Kasi yun lang din po yung nais kong i-share na ang Department of Labor and Employment po, nakikater po kami both sa formal at informal na sektor. Well, we hope lahat po ng mga programa ninyo, lalo na para sa kabaihan, maipatupad ng mapakinabangan siguro po ito. Siguro sinasabi ko nga na may mga struktura po tayo and we will ensure na sana maiparating ito sa mga lahat ng mga kababaihan. Pero sabi ko nga, challenge po, pero kaya. Anong pong kaya po natin. Alright, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo po sa amin, Director Leilani Reynoso, sa pagbabahagi po sa amin ng mga importanteng programa na inyo pong departamento. Salamat po.